Kabanata 6441. Gayunpaman, akin lang si Shingan. But for his great work, I have no choice but to stop myself for now. Pero kapag nakuha na niya ang gusto niya, papatayin ko ang babaeng iyon ng personal para makita kanya sa impyerno. Kahit hindi kayo matutulog na dalawa, it would be very romantic to be buried together. Sabi ni Mitsuki habang commandant kay Harvey at sumakay sa kanyang Toyota Century. Damn it, no need for you to lift a finger, Sir York. Ako mismo ang papatay sa kanila. Si Tyson ang nagbuka ng bibig at akmang sasalakayin ng mga taga-isla. Hinaway lang ni Harvey ang kanyang kamay at sinabing, no rush. The main reason he's here is to boost my spirit. Kung lalabanan ko siya sa lugar na ito, mahihirapan ako, manalo man o matalo. Natigilan si Tyson. Anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Harvey, ngayon ko lang na-realize. Paulit-ulit akong tinutuya ni Mitsuki mula nang magpakita siya hanggang sa huling sandali na umalis siya. Parang gusto niyang ipaglaban ko siya kapag galit ako. Yung tipong may mamamatay. Ngunit nangako akong lalabanan ko sila sa Forbidden City. Ang paghahagis ng tasa ng kape ay matatawag na pagsubok, pero kung talagang nilabanan ko siya dito, ako pa ang lalabag sa terms ng challenge. Pagkatapos, ang buong hamon ay nagiging walang bisa at ang mga taga-isla ay maaaring hayagang palibutan at patayin ako. Sa madaling salita, ang mga taga-isla ay nag-aalala na sila ay matalo sa isang opisyal na setting. The more schemes they use, the more it proves that they are afraid of failure. If they fail this time, malamang babagsak ang martial arts community ng island nation. Siyempre, may isang bagay na hindi binanggit ni Harvey sa kanila. Iyon ay bago makipaglaban sa Islanders, kailangan pa niyang harapin ang tinatawag na Four Kings. Kung hindi, sa kapangyarihan at yaman ng mga Nepo Baby, madali nilang mapapasakit ang ulo niya. Matapos tuluyang umalis si Mitsuki at ang kanyang partido, mabilis na nag-order si Harvey. Si Mandy, Kyrie, Queenie, Kate, o iba pa, agad siyang nagayos ng malaking halaga ng seguridad para protektahan sila ng lantaran at patago. Dapat silang maging ganap na alerto. Ang mga taga-isla ay hindi kailanman nagmamalasakit sa pagiging magalang. Nag-aalala si Harvey na talagang kikilos ang mga bastos na iyon laban sa mga taong malapit sa kanya pagkatapos ng pagbabanta ni Mitsuki sa buhay nila kanina. Nang matapos iyon ni Harvey ay bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa isang sulok sa labas ng plantasyon. May mga bagay na kailangan niyang ayusin ngayon. Sa isang madilim na eskinita mga kalahating milya mula sa kay Harvey na plantasyon, isang payat na binata ang naglagay ng isang pares ng binocular sa kanyang mga kamay. He scoffed and said, "Harvey is so perceptive na kaya niyang makita ang aking sanguine droplet kahit sa malayo." Mukhang hindi madali na patayin siya. Bum-ontong hininga ang payat na lalaki at naghanda na umalis. Sa totoo lang, mas matalino ako kaysa sa iyong napagtanto. Isang malumanay na boses ang umalangaw sa pasilyo sa oras na ito. Pagkatapos, isang figure na nasa likod ng kanyang mga kamay ang lumitaw sa mismong pasukan ng eskinita. Damilat ang balingkinitang lalaki at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaking nasa harapan niya. "Harvey," likas niyang tanong, "hindi mo ba gagamitin ang sanguine droplet laban sa akin?" Napangiti si Harvey. "I'll give you 3 seconds. Kung magagamit mo ang sanguine droplet, ibig sabihin ay mas sanay ka sa akin. Kung hindi mo kaya, mamamatay ka." Pagkasabi nun ni Harvey, sabay pitik ng balingkinitang binata sa kanang kamay. May lumitaw na parang balde sa itaas mismo ni Harvey. Gayunpaman, agad itong naglabas ng libu-libong hibla ng buhok, at bumaba ang mga ito sa ibabaw niya. Anuman iyon, ito ay napakabilis at nagdadala ng isang mahinang amoy ng dugo. Ito ay ang sanguine droplet na nilikha ng Iron Blood Emperor ng Wheat Dynasty. Ayon sa alamat, sa panahon ng paghahari ng Iron Blood Emperor, saan man siya pumunta, magagamit niya ang droplet para ganap na sugpuin ang Divine Martial Arts Practice Grounds. Gayunpaman, kahit na nakaharap sa isang nakakatakot na sandata tulad ng sanguine droplet,
si Harvey ay may kalmadong ekspresyon habang siya ay nakatapak sa lupa, na nagdulot ng pagsabog. Ang mga tile sa lupa ay agad na nag-crack, at ang mga piraso ng tile at bato ay bumaril sa hangin na parang kidlat. Ang sanguine droplet ay tumama sa mga bato at tile, na gumawa ng nakakatakot na tunog na umaalingaw-ngaw sa eskinita na may mga spark na lumilipad sa hangin. Nagsimula at natapos ang unang round sa pagitan nilang dalawa sa isang kisap mata. Walang nakakakita sa pinagdaanan ng sanguine droplet, ngunit wala ring nakakakita sa tilapon ng mga bato at tiles na ipinadala niya sa himpapawid ng may paghinto. Si Harvey ay nakatayo roon ng walang ginagawa, ngunit ang balingkinitang binata ay biglang kinilig at likas na umatras paatras. Nag-iwan siya ng malalalim na bakas sa lupa sa bawat hakbang. Halatang ginagawa ng payat na binata ang lahat para mailabas ang lakas na itinurok ni Harvey sa kanya sa lupa. Sa puntong ito, natalo na ang payat na binata nang maglaban sila. Hindi lang siya nagtagumpay na takutin ang payat na binata, kundi sapat na rin para takutin ang mga asasin sa paligid niya. Nakatingin lang ang lahat sa nangyayari sa mga mata na puno ng hindi makapaniwala hanggang sa puntong nakalimutan na nila na dapat silang kumilos. Malinaw na hindi nila inaasahan na ang isa sa apat na hari ay dahado nang sila ay nagsimula pa lamang sa pakikipaglaban. Ang masasabi lang nila ay sobrang galing ni Harvey sa mga sorpresa. Gayunpaman, ito ay medyo normal kung iisipin nila ito. Kung wala siyang kakayahan, paano siya naging kinatawan ng napakatagal na panahon? Sa kabila nito, ang lahat ng mga assassin ay mabilis na kumalma pagkatapos ng kanilang unang pagkabigla. Bawat isa sa kanila ay mahigpit na humawak ng crossbow sa kanilang mga kamay habang ang mga mata ay nakatutok kay Harvey, na parabang haharap sila sa isang malaking kalaban. Napakahusay mo talaga, Harvey. Huminga ng malalim ang balingkinitang binata at pinakalma ang iritasyon sa loob niya. I'm very curious about how you managed to reach this level. I've been training since I was born, yet there's still a gap between you and me. This is unreasonable. Meron pa ba talagang mas talented kaysa sa mga eksperto mula sa Sacred Martial Arts Training Grounds? Naglabas ng cellphone ang balingkinitang binata at dinurog ito. Hindi nagtagal, 12 ng mga assassin ang lumitaw sa paligid niya. Lahat sila ay nakasuot ng itim na balat at hinarangan ang daan ni Harvey palabas ng eskinita. Para bang papatayin nila si Harvey kahit na ito ay isang malupit na paraan. Naningkit ang mga mata ni Harvey nang makita ito at sinabing, Frederick Robbins, isa ka sa apat na hari ng alyansa. Okay lang ba sa iyo na gamitin ang iyong mga tagasunod para talunin ako? Of course, I'm fine with this, sabi ni Frederick na walang kaunting kahihiyan sa mukha. Sa kabaligtaran, siya ay mukhang medyo nasiyahan sa kanyang sarili. Ang mga tumatahak sa landas ng underworld ay nakasalalay sa koneksyon, kayamanan, at pagiging maaasahan ng isang tao. Dapat ko bang pigilan ang mga kaibigan ko na gustong tumulong sa akin kapag alam nilang may guguluhin ako? If I'm honest, you should tell them to stop, nakangiting sabi ni Harvey. Mas mabuti na ang mamatay ng mag-isa kaysa patayin ang lahat, di ba? Sa ganoong paraan, walang dadalo sa libing mo pagkatapos nito. Hindi maganda iyon. Not to mention you can challenge me thanks to the approval of the elder group. Gayunpaman, hindi sila kailanman nakakuha ng pag-aproba, hindi ba? Kung ganoon, ayon sa mga patakaran ng alyansa, ang mga umaatake sa akin ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanilang mga nakatataas. Mapaparusahan sila para dito, alam mo ba? Ngumisi naman si Frederick sa kanya. You're lecturing us about the rules. Of course, we know about the rules. Unfortunately, there's no one from law enforcement here, so walang tutulong sa iyo. However, if you were that skilled, you can defeat us all. Then, we'd all be under your control, di ba? Ang dami mong sinabi pero sa huli, wala ka man lang lakas ng loob na harapin ako mag-isa, sabi ni Harvey sabay buntong hininga. Isang babaeng walang asawa ng Shinto Wei ang matapang na galitin ako laban sa kanya, ngunit hindi ka man lang naging matapang na harapin ako kahit na isa ka sa apat na hari. Parang kailangan ko talagang linisin ang alyansa.
Kung hindi, kung ang mga katulad mo ay patuloy na gumagawa ng mga desisyon, ano pa ang silbi ng alyansa kung talagang mayroon tayong all-out conflict laban sa mga taga-isla? Kung mayroon kang anumang huling mga salita, mas mahusay na sabihin ang mga ito ngayon, malamig na bulalas ni Frederick. Sige, lahat, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Oras na para ipadala siya sa impyerno. Agad na sumugod ang 12-dosenang mga asasin patungo kay Harvey. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Bawat isa sa kanila ay may hawak na crossbow gamit ang kanang kamay habang ang kaliwang kamay naman ay may hawak na rainstorm needle. At pagkatapos, nandoon ang sanguine droplet na ginamit ni Frederick noon. Ang masasabi lang niya ay mayaman talaga si Frederick. Ang lahat ng ito ay martial arts weapons. Sa isang lugar tulad ng Walls Inc., ito na ang pinakamalakas na sandata na maaaring magkaroon ng isa bukod sa mga baril. Since Frederick was thinking of use this thing to pressure Harvey, ang masasabi lang ni Harvey ay mayaman talaga siya. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang magbayad ng malaking halaga para lamang makakuha ng isang tubo ng storm needles. Nang makita nilang nakatayo lang si Harvey ay agad na itinaas ng mga assassin sa harapan ang kanilang mga crossbow at itinutok sa kanya. Agad na pinaulanan ng 12-dosenang palaso si Harvey. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at nagsimulang gumalaw pakaliwat kanan. Pinisil niya ang kanyang kaliwang kamay, at isang malakas na puwersa ang tumama sa ilan sa mga arrow, na naging dahilan upang mapalihis ang mga ito pabalik sa mga bumabaril. Ang ilan sa mga assassin ay hindi nakaiwas sa oras, at ang mga arrow ay pinaputukan sila. Ang mga palaso ay tumagos sa kanilang katawan, at sila ay tuluyang natangay at nahulog sa lupa. Tinamaan pa ng mga arrow ang ilang mga assassin. Sa susunod na sandali, ginamit ni Harvey ang kanyang kanang paa upang marahan na sipain ang isang canister ng rainstorm needles, na ibinagsak ng isa sa mga assassin sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinutok niya ito sa kanyang harapan at pinaikot ang tubo. Ang assassin sa harapan ay hindi nakaiwas sa pag-atake at bumagsak sa lupa habang sumisigaw. Nang makita ang mga assassin na nawawalan ng vital signs, hindi naiwasang mamangha si Harvey kung gaano kalala ang lason na inihalo sa mga karayom. Sa kabila nito, naglabas pa rin siya ng ilang canister ng rainstorm needles at sinimulan itong ebaril. Dahil marami sila, hindi na kailangan pang pumuntirya ni Harvey. Sa isang iglap, 12-dosenang mga assassin ang bumagsak sa lupa at nakahawak sa kanilang mga leeg. Hindi tumigil si Harvey at agad na kumuha ng isa pang palaso. Mabilis niyang hinila ang gatilyo, at agad na napako sa dingding ang tatlong mamamatay tao. Nang makita ng mga assassin kung gaano kadaling na ipadala sila ni Harvey sa kabila ng kanilang bilang, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Likas silang umatras, nag-aalala na sila ay magiging buhay na target. Nang mapagtanto ng mga assassin na sabay silang humakbang palayo, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon nilang makatagpo ng isang taong napakahirap pakitunguhan mula noong sila ay sumali sa underworld. Maging si Frederick, na alam kung gaano katakot si Harvey, ay hindi inaasahan na magiging ganito katakot si Harvey. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ipinahiwatig sa kanya ni Madden mula sa Elder Group na magagawa niya ang anumang gusto niya kapag gumawa siya ng kanyang pagkilos. Iyon ay dahil kung hamanin niya si Harvey ng hayagan, naniniwala si Frederick na hindi siya makakalaban ni Harvey. 50 moves. Hindi, matatalo siya sa 10 moves lang. Nakakalungkot na hindi ka taga Sacred Martial Arts Training Grounds. Kung hindi, sa pangunguna mo sa amin, walang alinlangang maaabot ng Martial Alliance ang rurok nito, paghanga ni Frederick. Pagkatapos, sumagot si Harvey, huwag mong gamitin iyon bilang isang dahilan upang itago kung gaano kakaliit. Nagbago na ang mga panahon at patuloy na magbabago. Kung ang mga lugar ng pagsasanay ay patuloy na kumapit sa kanilang lumang ginagawa, namamatay na mga tradisyon, sa kalaunan ay iiwanan sila ng panahon. Ngumiti si Frederick at sinabing, iiwanan na ba tayo? Lumipas ang maraming taon. Bumangon at bumagsak ang mga dinastiya, at maraming makapangyarihang pamilya ang dumating at nawala.
ngunit ang martial arts training ground na lang ang natitira. Alam mo ba kung bakit? Dahil may matalas tayong mata, maaari nating kilalanin at alisin ang lahat ng posibleng banta bago sila maging isa. At ngayon, pagkatapos ka naming patayin, ang Divine Martial Arts Training Ground ay patuloy na uunlad gaya ng dati. Naiinis na napangiti si Harvey. Biglang may lumitaw na figure mula sa loob ng anino ni Harvey. Tahimik na sinaksak ng figure ang likod ni Harvey nang hindi gumagawa ng ingay. That was the reason why Frederick chat so much with Harvey. Sinubukan niyang gumawa ng pambungad. Sa kasamaang palad, si Harvey ay tila lumaki ng isang pares ng mga mata sa likod ng kanyang ulo. Biglang tumutok sa likod niya ang palaso sa ulo niya at hinila niya ang gatilyo. Ang talam ay hindi na nagkaroon ng oras upang hawakan si Harvey, at ang palaso sa kanyang kamay ay tumagos na sa noo ng figure. Nakatitig lang sa hindi makapaniwala ang lahat ng mga assassin, na para bang hindi nila inaasahan ang isang bagay na mabibigo pa ring gawin kay Harvey. Mga ninja mula sa Island Country. Kumunat ang noo ni Harvey at umiling. Hindi totoo yan. Hindi yan ninjutsu from the Island Country. Baka parang magic. Hindi ko akalain na marunong pala kayong gumamit ng ganitong klaseng pandaraya. Freak. Malamig na ngumiti si Frederick, medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Oh, Harvey, masyado kang walang muwang at maikli ang paningin. Freakery. Ito ay isang pamamaraan na ginagamit ng mga immortal sa mga alamat, ngunit tila isang dayes sa iyo. Kaya't ang Sacred Martial Arts Practice Grounds ay tinatawag na sagrado. Dahil alam natin na may katapusan ang landas ng martial arts, at kapag narating na natin ang dulo ng landas na iyon at naging isa na tayo sa mundo, aakyat tayo sa mas mataas na estado at kaharian. Para sa mga mula sa Divine Martial Arts Practice Grounds, tinatawag natin ang estado at estadong iyon na immortality. Bawat Divine Martial Arts Training Ground ay may isang taong naging immortal sa kasaysayan ng kanilang pag-iral. At ito ang mga immortal na teknik na naiwan nila, ngunit ang mga ito ay walang iba kundi mga parlor tricks sa iyo. How stupid can you be? Kabanata 6445. Nagiging immortal kapag naabot ng isa ang dulo ng landas. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Harvey ng ganoon, ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili. May immortals man o wala ay irrelevant dahil sa mga alamat lang sila nag-e-exist. Paano kung nag-e-exist sila? Kapag nasa paligid ako, walang makakatalo sa akin kung hindi siya immortal. Kahit na siya ay isang immortal, masasabi kong may tiwala ako na kaya kong ipagpalit ang aking buhay para sa kanya. Ikaw naman, Frederick, wala ka sa posisyon para i-lecture ako. Tingnan natin, gusto kong magpasalamat sa pagsasabi mo sa akin ng sikretong ito. Kung magsusumamo ka sa harap ko, maaari kitang paalisan ng buhay sa lugar na ito. Hinding-hindi, medyo nagulat si Frederick sa tapang ni Harvey, ngunit hindi siya maaaring sumuko nang umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay, at ang lahat ng mga assassin ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang sabay silang sumugod kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey at binitawan ang crossbow sa kamay niya. Pagkatapos, humakbang siya sa karamihan, at agad na naghagis ng ilang sampal. Habang umaalingaw ang mga sampalan, ilang mga figure ang natamba na lumilipad at bumagsak sa mga dingding ng daanan. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa o hindi. Samantala, nananatiling kalmado si Harvey gaya ng nakasanayan, ngunit ang ginagawa niya ay lalong ikinagalit ng mga assassin. Nilunok nilang lahat ang mga tableta sa kanilang mga bibig, at sinugod nila si Harvey mula sa lahat ng direksyon, na parang nakalimutan nila ang takot sa kamatayan. Patuloy na naghahatid ng mga sampal mula sa harap at likod ng kanyang kamay si Harvey habang patuloy siya. Kayong mga lalaki ay hindi sapat na karapat-dapat para maging mga tupa ng pagsasakripisyo, sabi ni Harvey. Habang ang lahat ng mga assassin ay sumugod kay Harvey nang walang pakialam, hindi pa rin sila makalapit kay Harvey. Hindi man sila pinansin ni Harvey, marami ang nasusugatan o namatay. Sinampal ni Harvey ang huling tao, at ang huling assassin ay nahulog sa lupa, hindi na makatayo.
Nagkalat sa lupa ang mga sugatan at mga patay. Bakas sa mukha ng mga nakaligtas ang pagkabigla. Hindi nila inaasahan na madali silang matatalo ni Harvey. Ang hindi umatake kay Harvey ay si Frederick. Nilaro niya ang sanguine droplet sa kaliwang kamay at binigyan ng makahulugang tingin si Harvey. Ano, hindi ka pa rin kumikibo? Nakangiting tanong ni Harvey. Are you waiting for the other four kings to make their move? Or are you trying to ensure that I'm at my limits? For the former, you can try and wait them out. Bukod kay Callum, na tinakot ko na sa submission, the other two should be brave enough to make a move. But if it's the latter, I don't think you need to wait any longer. Ang mga taong kasama mo ngayon ay hindi man lang ako kayang pawisan. Ngumisi si Frederick at tumingin kay Harvey bago sinabing, halika, magpatuloy ka sa pagkilos. Alam kong magaling ka at may kakayahan, ngunit hindi lahat ng basura ang aking mga tagasunod. Kahit na tila nagawa mong talunin sila, alam nating lahat na bihasa sa martial arts na kailangan nating gumugol ng maraming enerhiya at tumuon upang talunin ang isang tao sa isa o dalawa. Kahit na mukhang madali ka, hindi ka naman siguro makatayo ng tuwid, di ba? Ang kailangan ko lang ay gamitin ang sanguine droplet sa kamay ko, at magiging akin ang ulo mo, di ba? Nang ipahayag ni Frederick ang kanyang munting talumpati, lubos siyang kumpiyansa. Para bang lahat ng sinabi niya ay ganap na katotohanan. Sa pagkakaalam niya, kahit gaano pa kalakas si Harvey, hindi niya kayang lampasan siya bilang tao, di ba? Para kay Frederick, nasa limitasyon na ng kanyang kakayahan si Harvey. Kung hindi, hindi ba sayang ang paggawa niya ng napakaraming paghahanda at paggastos ng napakaraming lakas at yaman? Nagkibit balikat si Harvey. The more you try to stall for time, the more agitated you become. You just wanted to test if I was at my limits. Kung akala mo nasa limitasyon na ako, bakit hindi ka umatake? Natatakot ka ba talaga sa akin? Parang nagalit si Frederick sa sinabi ni Harvey, pinitik ni Frederick ang kanang kamay at dirdiretsong lumipad ang sanguine droplet sa kamay niya papunta kay Harvey. Habang inihagis niya ang sanguine droplet, tila sumisigaw ito ng mga masasamang sumpa at mga hiyawan na nakakadugo. Sumimangot si Harvey, at sinipa niya ang armas sa lupa at pinulot iyon. Ito ay isang machete. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nilaslas ang patak ng sanguine. May malakas na kalabog ng tumama ang talam ng machete sa sanguine droplet na nagpalihis dito. Kasabay nito, muling sumulong si Harvey at humarap kay Frederick. Napakabilis niya na tila gumagalaw sa isang kisap mata. Kinikit ni Frederick ang kanyang mga mata, at hindi maintindihan na napakalakas ni Harvey. Mahusay pa rin siyang lumaban sa kabila ng mga nakaraang pagsubok. Pero wala nang saysay na magulat ka ngayon. Bilang isa sa 4 na hari, mayroon pa ring mga kasanayan si Frederick. Huminga siya ng malalim, at ang sanguine droplet na nasa kamay niya ay nagpatuloy sa pag-ikot bago niya ito inihagis kay Harvey. Gayunpaman, bago pa man niya magawa iyon, ang machete sa kamay ni Harvey ay sumasalamin sa isang kislap ng liwanag, at ang buong mundo ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Sa sumunod na segundo, may narinig na kung anong bumulwak na parang fountain ng tuluyang naputol ang kaliwang braso ni Frederick sa kanyang balikat. Nahulog din sa lupa ang sanguine droplet. Ikaw, nakatitig si Frederick kay Harvey sa labis na takot habang ipinatong ni Harvey ang talam ng machete sa kanyang balikat. You're too weak, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Frederick na may halong kawalang interes maliban sa medyo pang-aasar. At sapat na ang kanyang mga salita upang sirain ang anumang pagmamalaki at tiwala sa sarili na mayroon si Frederick. Pakiramdam ni Frederick ay naglaho ang lahat ng lakas sa loob niya. Nawala na rin ang kanyang pride at lakas. Nangangahulugan din ito na siya ay naging isang walang tao mula ngayon. Nagkamali kami. Mali ang elder group. Mali rin ang lahat ng training grounds, mapait na sabi ni Frederick. Kung ibibigay namin ang lahat at sinunod namin kayo, mas maaabot ng Martial Arts Alliance ang mas mataas na taas. Pero ngayon na patuloy namin kayong hinahamon, kapag pinagsama-sama mo ang posisyon mo, malilinas mo ang lahat ng training grounds.
Hindi inaasahan ng mga matatandang iyon na ang isang maling galaw ay magreresulta sa kumpletong pagbagsak. Tapos, nagtanong si Harvey, di ba sabi mo confidently na may mga taong may lakas na madaling talunin ako? Mapait na ngumiti si Frederick at sinabing, noon siguro. Pero ngayon, kung mayroon pa rin tayo, sa tingin mo ba ang nangungunang 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya ay magkakaroon pa rin ng say sa kung paano natin pinapatakbo ang mga bagay-bagay? Tumango si Harvey. Okay, enough of the pleasantries. I will give you 2 options. The first option is to humble yourself and become my dog mula ngayon. Kakagatin mo kung sino man ang itatalaga ko. The second option is death. I will make it as comfortable as possible. Kalmado ang mga mata ni Harvey, parang casual lang ang sinasabi niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tila nagdadala ng mahinang panggigipit, at hindi mapigilan ni Frederick na kiligin sa realisasyon. Halo-halong emosyon ang nasa mukha ni Frederick, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagngangalit siya at lumuhod sa lupa. Ako, si Frederick Robin, ay kinikilala at binabati ka, Mr. Harvey. Mula ngayon, susundin ko ang bawat utos mo. Asumo ako at ipapakita ko ang mga pangil ko sa sinumang gusto mo. Malinaw na pinag-isipang mabuti ni Frederick ang lahat. Ngayong nawala na siya ng braso, kalimutan na ang pagiging isa sa 4 na hari. Mas maganda kung kalahati ng lakas niya bago siya mawalan ng braso. Kahit na hindi ginawa ni Harvey, maraming tao sa Alliance ang gagamitin siya para umakyat sa hagdan. Sa madaling salita, maliban kung gusto niyang mamatay, ang tanging alternatibo ay ang mabuhay at maging lapdog ni Harvey. Malinaw na alam ni Frederick mula sa ipinakitang lakas ni Harvey na ang 2 sa 4 pang hari ay walang magawa sa kanya. Kahit na ang mga taga-isla ay hindi magiging mas mahusay. Kung gayon, walang saysay na ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Mas mabuti nang sumuko ngayon kaysa sumuko sa huli, tama ba? Nang makita ni Harvey na sumuko na lang si Frederick sa kanyang harapan ay nabigla siya. Pagkatapos noon, bumantong hininga siya. Minamaliit niya kung gaano kakapal ang balat ng mga taong ito. Gayunpaman, mula sa isang tiyak na pananaw, mas gusto niya ang isang taong nanatiling tapat sa kanyang kalikasan at hindi nahihiya sa mga mapagkunwari. Then, Harvey said, "All right. You can be my pup from now on. I won't do you any harm. Stay loyal to me. You might have a chance to become a training ground leader in the future, like Prince." Bahagyang nanginig si Frederick bago umungol, "Thank you, Mr. Harvey." Nakangiting sabi ni Harvey, "Kunin muna natin ang naputol mong braso." Medyo nagulat si Frederick pero kinuha niya ang naputol niyang braso sa lupa. Then, he saw Harvey just touch a few spots on his body and press his broken arm before saying, "Na-activate ko na ang blood flow na konektado sa naputol mong braso. Gamitin mo ang vital energy mo para masil ang sugat at pumunta sa ospital para tapusin ito. Kung matatapos mo agad ang treatment, gagawa ka ng ganap na paggaling." Nabuhayan si Frederick nang marinig ang sinabi ni Harvey. Matapos mawalan ng braso, naisip niya na mula ngayon ay kailangan na niyang mamuhay bilang isang may kapansanan. Hindi niya akalain na magkakaroon ng kapangyarihan si Harvey na tulungan siya, tulad ng pagkakaroon niya ng kapangyarihang paralisahin siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Frederick na nagawa niya ang pinakamahusay na desisyon sa kanyang buhay noong panahong iyon. Kung hindi niya binaluktot ang tuhod, mabuhay man siya, mabubuhay lang siya bilang isang pile. Si Frederick ay hindi na nagtanim ng anumang galit kay Harvey, at tanging paghanga. "Frederick, wala akong oras na mag-aksaya sa iyo at sa iba pang 4 na hari," sabi ni Harvey na nasa likod ang kanyang mga kamay. "Pagkatapos mong pagalingin ang iyong braso, gusto kong gawin mo ang isang bagay. Tapusin mo ang 2 pang hari sa loob ng 3 araw. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Maaari mo silang isuko o isama sila sa akin, ngunit sa huli ay gusto kong itigil na nila ang pag-istorbo sa akin." Magbibigay ng buong suporta si Tyson sa usaping ito. "Kung may kailangan ka, magtanong lang." Agad na napagtanto ni Frederick na ito ang magiging patunay ng kanyang katapatan.
Agad niyang sinabi, "Don't worry. I know what I have to do. Tatapusin ko ito sa loob ng 3 araw," sabi ni Frederick, na agad na ginulo ang kanyang utak. "Ikakalat ko ang balita na naputol ang kamay ko." Sa ganoong paraan, ang dalawa pa ay tunay na maniniwala na ako ay nawalan na ng kakayahan. Pagkatapos, titipunin ko silang dalawa sa pagkukunwari na natuklasan ko ang iyong kahinaan. Ang kailangan ko lang gawin ay ipasok sila sa aking bitag, at sa paraang iyon ay maaari nating harapin sila ng tuluyan. Hindi tulad mo, hindi ako sigurado na hindi nila mapapansin ang daan-daang nakatutok sa kanila ni Storm Needle. Napakurap si Harvey. "Marami ka." Pagkatapos, sinabi ni Frederick sa isang nahihiyang tono, "Sa totoo lang, medyo maganda ang relasyon ko sa pamilya Judd ng Cane Ridge City, kaya marami akong rainstorm needles. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ang mga ito, at gagawin ko ang lahat para matupad ang iyong mga pangangailangan." Umiling si Harvey. "Okay lang. Itago mo na lang para sa sarili mong gamit. Pumunta ka na sa ospital. Sana mabigyan mo ako ng magandang balita sa susunod na magkita tayo." Tumalikod na si Harvey at umalis. Hindi niya pinagbantaan si Frederick at hindi siya tinatakan dahil isa siyang matalino at alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Dahil handa siyang makipaglaban sa 2 sa 4 panghari, ibig sabihin ay hindi na siya mangangahas na maliitin o itago ang anuman kay Harvey. Matapos harapin ang mga problema na nilikha ng Martial Arts Alliance ng Country H para sa kanya, bumalik siya sa kanyang ari-arian upang magsanay. Kailangan pa niyang harapin ang labanan sa Forbidden City Peak. Si Harvey ay hindi gaanong humanga sa mga mula sa Shinto Way, ngunit kahit isang leon ay gagamitin ang lahat ng lakas nito upang manghuli ng isang kuneho, at ang mga mula sa Shinto Way ay hindi maamo na mga kuneho. Si Harvey ay matagal nang nagpapalipas ng oras sa kanyang plantasyon. Bandang tanghali, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Sinulyapan niya ito at hindi inaasahan ang tawag mula kay Zori na matagal na niyang hindi makontak. Si Zori ay isang sekretarya na nagtatrabaho sa Country H Commercial Group, kaya walang dahilan si Harvey na hindi kunin ang kanyang telepono. Pinindot niya ang green button para sagutin ang tawag. "Humihingi ako ng paumanhin sa pag-istorbo sa iyo sa oras na ito, Mr. Harvey," sabi ni Zori. Ang kanyang saloobin kay Harvey ay higit na mabuti at mas magalang. "I just received a message that the current chairman, Elric, wants to meet with you para pag-usapan ang commercial group. Sana mamit mo siya." Elric, ang tatay ni Journey, ang kasalukuyang pinuno ng commercial group. Medyo natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ni Elric sa kakaibang oras. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong si Harvey, oras at lugar. Medyo nag-alinlangan si Zori pero hininaan niya ang boses at sumagot, "Mr. Harvey, Mr. Elric is usually very busy, and he was finally able to free up some time today. So, he hopes you can meet him in his office now." Napangiti si Harvey. "Okay, ibigay mo sa akin ang address at ako mismo ang pupunta doon." Hindi naman tumanggi si Harvey dahil gusto niyang makita ang gustong gawin ni Elric. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Harvey sa isang office building sa labas ng second ring. "Ikaw dapat si Mr. Harvey York." Isang magandang babae ang bumungad kay Harvey. Nakasuot siya ng itim na business suit, stockings, at isang pares ng high heels. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tama, tumango si Harvey. Tiningnan ng babae ng mabuti si Harvey, at mukhang makahulugan ang mga mata nito. Pagkatapos nito, iminuwestro niya ang kanyang kaliwang kamay sa direksyon at sinabing, "Sa ganitong paraan, pakiusap." Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa isang opisinang inayos mula sa isang tirahan. Ang opisina ay hindi masyadong malaki, na may sukat na halos 1,075 square feet. Gayunpaman, hindi lamang ito na puno ng kapaligiran ng klasikal na panahon, kundi ang ilang mga antigo ay ginamit din bilang mga dekorasyon.
Kahit na ito ay simple, ginagawa nitong maluho at maluho ang buong opisina. Palayok mula sa ika-10 siglo, mga estatwa ng kabayo mula sa ika-13 siglo, tela mula sa ika-16 na siglo. Maraming mga antik ang nakalagay dito, for starters. Ang isa sa mga ito ay isang perpektong napreserbang plorera mula sa ika-10 siglo, at ang plorera na iyon lamang ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Sinulyapan sila ni Harvey bago sumunod sa babae sa isang upholstered na sofa na gawa sa pinakamagandang pear wood. Isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ang humihigop ng isang tasa ng tsaa habang nakaupo sa isang sofa. Hindi niya inangat ang ulo kahit may dumating. Mabilis na lumapit sa kanya ang babae, yumuko bago pinunan ang kanyang tasa ng tsaa, at sinabing, "Master Elric, dumating na si Harvey." Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na hindi Mr. Harvey ang tawag nito sa kanya, kundi Harvey lang. Napaangat ng ulo si Elric sa sinabi ng babae at tumingin kay Harvey. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing, "Prince York of Southlight, CEO ng Sky Corporation, at ang pinakabatang miyembro na nakaupo sa Board of Directors ng commercial group namin." Bata pa, pero napaka-impressive. Bahagyang ngumiti si Harvey at sinabing, "Mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Hindi lang ako ang pinakabatang miyembro ng Board of Directors, ako rin ang magiging pinakabatang chairman, di ba?" Natawa si Elric nang marinig ang sinabi ni Harvey. "You have pride. Good, very good. Halika, maupo ka. Wala akong ganyang pride noong kasing edad mo ako." Parang pinupuri ni Elric si Harvey, pero kung titignan mong mabuti ay parang hindi kilala ni Harvey ang sarili niya. Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Harvey at nakangiting sinabi, "Salamat sa papuri mo. Bata pa ako, pero para saan pa ang pagiging bata ko kung umasta ako na parang matandang nasa libingan na ang isang paa, puro manhid at walang sigla." "Haha, tama ka," nakangiting sagot ni Elric na para bang hindi rin niya maintindihan ang ibig sabihin ni Harvey. "What are you doing? Why don't you make some tea for Mr. Harvey? Where's your respect?" Matapos marinig ang sinabi ni Elric, lumapit ang magandang babae para ibuhos kay Harvey ang isang tasa ng tsaa bago umatras sa pinto, na para bang hindi siya ang sinisigawan. Natawa si Elric nang makita ang kinikilos ng babae. "Please, don't mind him. Sa panahon ngayon, big shots na ang tingin ng mga kabataan kapag may talent lang sila. Ganyan din minsan ang secretary ko. Kung hindi ko siya ma-knockout paminsan-minsan, hindi niya ako papansinin." Nagkunwaring nasa kamangmangan si Harvey at sinabing, "Tama ka, syempre. Bakit hindi mo ipadala ang iyong sekretarya sa aking lugar? At maaari ko siyang sanayin sa loob ng ilang araw. Sisiguraduhin kung magiging masunurin siya mula noon at pakikitunguhan ka ng may paggalang na nararapat sa iyo. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo pagkatapos nito, syempre. Haha, kaming mga matatanda ay hindi nakakalaro ng mga laro na nilalaro nyo," natatawang pagpapaalis ni Elric. Tapos, iniba niya agad ang topic at sinabing, "Tama. I wonder kung kailan mo mamanahin ang Yorks ng Hong Kong." Kabanata 6450. Malinaw na batay sa mga pagsisiyasat ni Elric, ang pinakamataas na katayuan sa lipunan ni Harvey ay ang prinsipe ng York ng Southern Lights. Ayon sa ilang tsismis, ang kasalukuyang pinuno ng Yorks ng Hong Kong ay may kaugnayan din kay Harvey, at maaaring siya ang susunod na taong magmamana ng Yorks ng Hong Kong. "Mamanahin ang Yorks ng Hong Kong," sabi ni Harvey na may makahulugang ngiti. Hindi sapat na mabuti. Ang ibig sabihin ni Harvey ay sa kanyang katayuan, ang pagiging pinuno ng Yorks ng Hong Kong ay hindi ganoon kahalaga sa kanya. Pero iba ang naintindihan ni Elric. Naisip niyang sinadya ni Harvey na hindi siya sapat para magmana ng posisyon. Natigilan siya saglit bago umiling, "Kung ganoon nga, nangangahulugan ito na ang iyong reputasyon bilang prinsipe ng York ay nagpapahirap sa iyo mamabuhay." "I never called myself a prince. It's just that outsiders respected me enough to call me that," sabi ni Harvey. "Sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang pamagat na iyon." "Oh, I see,"
Pagsang-ayon ni Elric habang nakikita kung gaano ka-humble si Harvey na pinagmamasdan ang sarili. Pagkatapos mag-isip sandali, tiningnan niya si Harvey ng makahulugan at sinabing, "Nabalitaan ko na CEO ka ng Sky Corporation. Napakalaki ng tagumpay mo sa kabila ng napakabata mo pa. Gusto kong malaman kung paano nagtagumpay ang Sky Corporation na lumaki ng ganoon kalaki. Interesado ako sa kumpanyang ito." Pagkatapos, sinabi ni Harvey, "Hindi ko ito itatago sa iyo, ngunit hindi ko talaga alam kung paano lumago ang Sky Corporation sa kung ano ito ngayon. Hindi ako ang namumuno sa negosyong ito." Walang pakialam si Harvey kung paano pinatatakbo ang kumpanya. Siyempre, hindi niya alam ang mga detalye. Ngunit naiintindihan ito ni Elric bilang ibang bagay. Kabilang sa mga ito, sikat na makahanap ng isang walang alam na binata upang maging CEO ng isang kumpanya. Ang binata ay karaniwang isang puppet na walang sinasabi sa negosyo. "Okay," sabi ni Harvey dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras kay Elric. "You've asked me so many questions regarding my background. What do you think? Don't tell me you really want me to be your son-in-law." Nagbiro ako sa anak mo ilang gabi na ang nakalipas tungkol sa pagiging boyfriend ko, pero dapat makita ng isang taong may karanasan na tulad mo na biro iyon. Hindi mo kailangang seryosohin. "I'm not a petty person," nakangiting sagot ni Elric at isinandal ang likod sa mga unan, nakatingin kay Harvey ng may interes. Ang pagkakakilanlan ng prinsipe ng York ay peke, at siya ang CEO sa pangalan lamang. Walang ibig sabihin si Harvey sa mga mata ni Elric sa sandaling ito. Pinitik ni Elric ang kanyang mga daliri, iniisip na nasa kanya na ang lahat ng maibibigay ni Harvey. Hindi nagtagal, nakita ni Harvey na tumatawag ang kanyang sekretarya. Maya-maya, isang medyo may edad na lalaki na mukhang mayordomo ang nagtulak ng maliit na cart papasok sa opisina. Inihintol ng medyo may edad na lalaki ang cart sa harap ni Harvey at saka yumuko kay Elric. "Okay, let's show it to Mr. Harvey," nakangiting sabi ni Elric habang may hawak na teacup. Hinubad ng mayordomo ang pulang tel ang nakatikip sa kariton, at nakita ang tatlong kahon na gawa sa kahoy. Sa unang kahon ay mayroong isang property deed. Sa pangalawang kahon ay may mga susi ng kotse ng Rolls-Royce. Sa ikatlong kahon ay may isang blankong tseke. Ang tatlong ito ay kumakatawan sa hindi kapani-paniwalang yaman para sa mga ordinaryong tao na pinagsama. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang saysay ng lahat ng ito?